Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Ngayon, tayo ay magbabasa sa Aklat ng Unang Hari, Kabanata 20. Ito ay kasunod ng chapter 19. So dito nabasa natin kung ano ang naging karanasan, ang sitwasyon ni Elias kahapon. Siya ay gusto nang mamatay. Natalo niya si Ahab, ngunit hindi siya nanalo kay Jezebel. Pinatay niya ang mga propeta ni Baal, ngunit hindi niya napatay ang mga propeta ni Asera. So, napagtagumpayan niya si Ahab, ngunit naharap niya ang paghamon ni Jezebel at siya'y natakot. Ang mga bagay ay hindi nangyari ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang iniisip. Kaya nga sinisisi niya ang Panginoon at humihingi siya na siya ay sana ay mamatay na lang. So, pag nabasa natin ang buhay ni Elijah, makarelate tayo doon. Sa isang banda, tayo ay katulad din niya. So, dito si Elias ay napagtagumpayan niya ang labanan, ngunit natalo siya dahil sa kanyang sariling mga kaisipan. Hindi niya nailinya ang kanyang mga kaisipan sa Panginoon. Ang iniisip niya, dapat mangyari ang ganito. Ngunit hindi ayon ang kapamaraanan ng Panginoon at hindi niya matanggap ito. So doon, kinumpara ni Elias ang kanyang sarili sa iba. At sinabi niya na hindi siya magaling kaysa kanyang mga nununo. Chapter 19 doon, ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa kay Moses. Dahil sila ay parehong nasa ilang ang kanilang sitwasyon noon. At sa oras na iyon, ang Panginoon ay nagpakita kay Elias. Ngunit ang kapamaraanan ng pagpapakita ng Panginoon kay Elias ay ibang-iba kaysa kay Moses. Huwag tayong magkumpara. Hindi natin dapat ikumpara ang iyong mga karanasan at kung paano ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iba ay magkakaiba. At doon, sinabi ng Panginoon kay Elias, o sige, kung gusto mo nang sumuko, hindi kita pipilitin. Mga kapatid, huwag tayong makikipag-usap sa Panginoon sa ganitong paraan na sasabihin natin, ayoko na, suko na ako. Pag sinabi natin na sumusuko na tayo, ayaw na natin, tinitrete natin ang Panginoon. Iniisip mo na ikaw ay hindi pwedeng palitan. Ngunit sa Panginoon, iniisip natin minsan na tayo masyadong mahalaga at wala nang katulad natin. So si Elias, maring iniisip niya na hindi siya pwedeng palitan. Nasa isip niya na siya na lang mag-isang propeta sa buong Israel. At maring sinasabi niya na, Panginoon, kung wala kang magagawa, ay gusto ko nang mamatay. So dito parang nagagalit siya sa Panginoon, nagdadabog siya sa Panginoon. Mga kapatid, pwede tayong makipag-negotiate sa Panginoon, makipag-usap. Pwede natin ipakita ang ating mga emosyon sa Panginoon, ang galit. Pwede nating sabihin kung ano ang mga nasa puso natin sa Panginoon. Ngunit huwag tayong papunta doon sa extreme na inisip natin na tayo ay sobrang magaling, na iniisip natin na kung wala tayo, walang magagawa ang Panginoon. So huwag tayong mag-isip ng ganito. Mga kapatid, sa 611, dapat nating alalahanin ito. Nais na ng Panginoon na gamitin ang 611. Ngunit ang 611 ay hindi indispensable. Kung ayaw nating magpagamit sa Panginoon, ang Panginoon ay pwede niyang itayo ang sinuman upang mapangyari ang kanyang plano. So dito sa chapter 20, sinasabi
ito sa atin ang ganitong mga bagay. So, hindi pa natin natapos ang chapter 19 kahapon patungkol kay Elias. Kaya sinabi ng Panginoon doon na, sige, kung gusto mong sumuko, sige. Ang Panginoon ay puno ng kabutihan at maalalahanin at binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit si Elias ay parang napakalalim ng kanyang depresyon at ang kanyang mga sinasabi ay paulit-ulit lamang. At sinabi niya na, naglingkod ako sa iyo buong buhay ko, ngunit ako na lang mag-isa, hindi ako karapat-dapat katulad ng aking mga ninuno. Paulit-ulit na kanyang sinasabi. At dahil doon sinasabi ng Panginoon, sige, umalis ka at sinabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka sa ilang ng Damascus at pagkatapos buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Si Jehu ay lingkod ni Haring Ahab. So dito sa chapter 19 verse 16, si Jehu na anak ni Simri bilang hari ng Israel, buhusan mo ng langis. So, dito nangyari ito So, meron pa tayong 10 chapter bago nangyari ito. So, dito si Hazael ay naging hari ng Syria, si Jehu ay hari ng Israel. Ang pangatlo, buhusan mo ng langis, i-anoint mo si Eliseo bilang propeta na halili sa iyo. So, sinabi sa kanya ng Panginoon, sige, bumalik ka at gusto mo nang sumuko. Sige, papayagan kita, bumalik ka at i-anoint mo ang 3 taong ito. So, si Elias ba, binuhusan niya ng langis si Hazael at si Jehu? Hindi niya ginawa ang sinabi sa kanya. Ang pangatlo ay si Eliseo. Siya ba ay binuhusan niya ng langis si Eliseo? Hindi. Chapter 19 verse 19, umalis. So si Eliseo ay nag-aararo, 12 pares ng toro ang ginamit niya. Hindi ba medyo mayaman siya dahil 12 pares ng toro ang ginamit niya. At pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at binalabal kay Eliseo. Naalala natin na si Elias ay tinatabunan niya ang kanyang muka ng kanyang kumot. Ngunit ayaw niya makipagkita sa Panginoon. Nais siyang makita ng Panginoon, ngunit ayaw niyang makipagkita sa Panginoon. So, parang, hindi niya kayang humarap sa Panginoon. So, napaka-emotional niya, napakabigat ng kanyang emosyon. Ngayon, dito mababasa natin na inalis niya ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Ngunit itong balabal na ito ay nasa kaluwalhatian ng Panginoon, napupuno ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. At itong balabal na ito ay binigay niya kay Eliseo. Inilagay niya sa verse 20 ng chapter 19. So, dumaan siya pagdaan ni Elias. Ibinigay ang kanyang balabal kay Eliseo. So, sa verse 20, iniwan naman ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias ang kipag-usap, magpaalam muna ako sa aking ama at ina at pagkatapos ay sasama ako sa iyo. Pagkatapos niyang nilagay ang kanyang balabal kay Eliseo, si Elias ay umalis.
Kaya humabol si Elias. Humabol si Eliseo sa kanya. Elias, Elias, magpaalam muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama ako sa iyo. Sige, umuwi ka muna. Sige, umuwi ka muna. So, sinabi niya, sige na, umuwi ka muna. Kung gusto mo, umuwi ka. Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Ngunit ang sinugo ng Panginoon sa kanya ay buhusan ng langis si Eliseo. Ngunit binuhusan ba niya? Hindi. Ang kanyang lang ginawa ay kinuha ang kanyang balabal at ibinilabal ito kay Eliseo. Hindi lamang na ibigay ang kanyang balabal. Maaring ibinalabal niya at kinuha niya ulit at umalis. Maaring ganun ang nangyari. So, i-reconstruct natin ang senaryo. So, inilagay niya ang kanyang balabal at maaring nung kinuha niya ulit. Kaya nga tumakbo humabol si Elias sa kanya at sinabi, magpaalam muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama ako sa iyo. At sinabi ni Elias, sige, ano naman sa akin? Sige, umuwi ka muna. Sige, magdesisyon ka ng sarili mo. Ngunit si Eliseo ay excited at masayang-masaya. Kaya umuwi siya, ginamit niyang panggatong ang pamatok at mga araro, pinakain ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Verse 21. So nagkaroon siya ng change lane. Ayaw niya nang mag-araro, ayaw niya nang maging mambubukid. So siya tumayo at sumunod kay Elias at naging lingkod siya nito. So si Eliseo kaya gusto niyang ibigay ang lahat ng gustong gawin ni Eliseo. So si Elias ba ay tinuruan niya si Eliseo? Hindi. So si Elias ay may galit pa rin. So sinabi ng Panginoon, inutos sa kanya ang 3 utos, ngunit hindi niya nagawa ang ito. So siguro 1/6 lang ang kanyang nagawa sa utos ng Panginoon. Hindi niya binuhusan ang 2 pinuno na pinili ng Panginoon at half lang din ang ginawa niya sa kay Elias. So, ikaw ba ito? Kung ayaw mong gawin ito, kung tanggihan mo, ibig bang sabihin na wala ng kapamaraanan ang Panginoon? Ang Panginoon ay patuloy pa rin nagbibigay ng pabor, biyaya kay Elias. Kaya nga bumalik si Elias sa bundok ng Carmel. Ngunit ang looban ng Panginoon ay patuloy na nahahayag at dito si Eliseo ay inihanda ng Panginoon at dito si Eliseo ay itataas ng Panginoon. At ito ay panahon na ni Eliseo at natapos na ang panahon ni Elias. So pagkatapos nito, makita lang ng isa si Elias. So merong isang pangbagay ang ipapakita ng Panginoon kay Eliseo. Ang ipapakita niya ang pagkuha niya kay Elias.
Ipapakita ng Panginoon kay Eliseo na hindi siya dapat matakot kay Jezebel. Sa atin din sinasabi ng Panginoon na huwag tayong matakot. Kung hindi ayaan ng Panginoon na hindi ka mamatay, walang sino mang makakapatay sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay simpleng sumunod sa Panginoon. Ngayon tayo ay nasa chapter 20 at ang pamagat ngayon ay ang Panginoon kayang-kaya niyang gamitin ang sinuman upang maimpluwensyahan o mabago ang sitwasyon. So ang Panginoon ang siyang nagdedesisyon kung ano ang mangyayari. So sa mga tugon natin, ang Panginoon pa rin ang sa huling desisyon kung ano ang mangyayari. Ginamit tayo ng Panginoon, ngunit ang desisyon pa rin ang masusunod. So ang bawat isa ay pwedeng gamitin ng Panginoon, kahit sino man ay pwedeng gamitin ng Panginoon upang maimpluwensyahan ang mga sitwasyon. So, si Elias ay ginamit ng Panginoon at iniisip niya na siya na lamang ang natitirang propeta na naglilingkod sa Panginoon. Ngunit hindi niya nakita ang buong pangyayaring ginagawa ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon na nag-reserve ako ng 7,000 na mga tao na hindi pa lumuhod o umalik sa imahe ni Baal. So, doon mababasa natin sa chapter 20 na wala man silang mga pangalan. Katulad ng si Elias ay nagpakita ng bigla sa chapter 17. At sinasabi sa atin na ang Panginoon ay may inihandang tao. At dito ay may inihanda ng Panginoon si Eliseo. At maring pinipili ng Panginoon ay ibang tao. At si Eliseo at hindi niya nakita ito. So pag hindi mo nakita ito, ang Panginoon ay may inihanda. So dapat may pananampalataya tayo na hindi natin paniniwalaan ang mga bagay na nakikita natin. Ngunit ang mga bagay na hindi natin nakikita, ang hindi natin naririnig, at ito ay hinihanda ng Panginoon, kapag ito ay ang kanyang salita, ay hinihanda ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon sa mga taong nabihag noon at sa atin din ngayon, inihanda ng Panginoon ang mga bagay na hindi nakikita ng tao at inihanda tayo ng Panginoon ang kahit na sino man kayang itaas at ihanda gamitin ng Panginoon. So hatiin natin ito sa paragraph verse 1 to So verse 1 hanggang 21 ang labanan sa Samaria. So ginawa ng Panginoon sa kay-aring Ahab at gumamit din siya dito ng isang propeta upang magsalita kay Haring Ahab. So meron tatlong setting sa chapter 20. Verse 1 to 12 ito ay ang prelude bago ang labanan. Bago ang labanan sa Samaria. So dito ang hari ng Syria na si Ben-Hadad, ang kanyang hukbo upang salakayin ang Samaria. Tinipon niya ang kanyang hukbo upang salakayin ang Samaria. So, sinabi ng Panginoon kay Elias na i-anoint si Hazael bilang hari ng Syria. Ngunit dito si Ben-Hadad pa ang hari ng mga panahon yun sa Syria. So, sinabi ng Panginoon ito upang palitan si Ben-Hadad. Nais na palitan ng Panginoon si Ben-Hadad bilang hari ng Syria. Ngunit dito si Ben-Hadad ay inatake niya si Haring Ahab. Ngunit
ninanais ng Panginoon na si Ahab ay magwagi sa labanan. So, hindi natin mapagtanto ang kalooban ng Panginoon. Gusto ding palitan ng Panginoon si Haring Ahab dahil sa kanyang dahil sa kanyang kasamaan. Ngunit dito sa labanan niya sa Syria, nais niyang magwagi si Haring Ahab. So, dito sa mga nangyayari, 2 beses nagpadala ng mensahe si Ben-Hadad kay Haring Ahab. At sinabi niya, ang lahat ng sayo ay akin, maging ang iyong asawa, maging ang iyong ginto, maging ang iyong pilak, mga pinakamalakas na anak ay akin. So, sinabi niya, nais ko yung mga ginto mo, ang mga pilak mo, ang iyong mga babae, ang iyong mga asawa, ang iyong pinakamalakas na anak, akin ang lahat ng iyon. Ano ang sinagot ng hari ng Israel? At sinabi niya, oo, masusunod Panginoon, mahal kong hari. So, si Haring Ahab ay walang desisyon, hindi niya alam kung paano tumanggi. Verse 5. Ngunit bumalik kay Ahab sa pangalawang pagkakataon ang sugo at ganito ang sinabi. Verse 5. So, sinabi ni Ben-Hadad na hindi na ako naniliwala sa iyo. Ipinasasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong ginto, pilak, pati ang iyong asawa at anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang mga tauhan upang halugudin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga tauhan mo, kukunin nila ang kanilang magustuhan. Verse 6. So, nung umalis na ang lingkod ni Ben-Hadad, so ano ang ginawa ni anong ginawa ni Ahab? So, kung ikaw yon, anong gagawin mo? So, kapag ganito, ay i-risk ko na lang ang lahat ng bagay. So, si Ahab dito, hindi nagsabi ng hindi. So, ang kanyang ginawa, tinipon niya ng hari ang lahat ng matatandang pinuno ng kaharian at sinabi. So sinabi ng mga matandang pinuno ng taong bayan, wag mo siyang pansinin, wag po kayong papayag. So dito si Haring Ahab ay hindi nagkaroon ng decision. So sa matter na ito, si Haring Ahab ay pinoproteksyonan ng Panginoon. So hindi sa gumawa ng desisyon, siya ay mahina. Ngunit dito inatake siya ni Ben-Hadad para mapaiksi ang kwento. Verse 13 to 16 ang second setting, pangalawang setting. Samantala, dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Haring Ahab, nang bigla lang may dumating na isang propeta at pumunta kay Haring Ahab. Ang propetang ito ay hindi si Elias, ay hindi din si Eliseo. Walang pangalan ang propetang ito. Bigla lang dumating ang propetang ito at sinabi kay Haring Ahab ng Israel, pinasasabi ni Yahweh na huwag kang matakot sa pagmamalaking hukbok yan. Sa araw na ito ay pagtagumpayin kita laban sa kanila at malalaman mong ako nga ang Panginoon, ako nga si Yahweh. Verse 13. So, ang propetang walang pangalan ay pumunta at dumating kay Ahab at sinabi, sino ang sasalakay? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta, ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng pinuno ng lalawigan. At sino ang mamumuno sa labanan? Tanong uli ni Ahab. Kayo, tugon ng propeta. Kaya tinipon nga ni Ahab ang mga kabataang kawal ng mapinuno
ng mga lalawigan, may 232 lahat-lahat. Verse 15. Pagkatapos, tinipon din niya ang hukbo ng Israel na may 7,000 kalalakihan. So, sa 7,000 kalalakihan at 232 lahat. Ito ay laban sa napakaraming mga sundalo ng Syria. So, pag tiningnan natin, talagang siguradong talo sila. So, si Haring Ahab ay medyo dihado. So, paano ang naging takbo ng labanan? Verse 16 to 21. So, ang Panginoon ay ginawa niya na pangyari ang sinabi ng propeta. Pagdating ng tapat tanghalian, samantalang si Ben-Hadad at ang 32 hari ay kasama niyang nag-inuman sa tulda, lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay So, sino ang naging leader ng So, sa verse 19, sumalakay nga mula sa lungsod na ang mga kabataang kawal kasunod ang buong hukbo ng Israel. So, sa unang sagupaan ay napatay ang bawat isa sa kanilang kalaban, kaya't nagtakbuhan ang mga taga-Syria. Verse 21, lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghabol sa mga taga-Syria. Pinuksa nila ang mga ito at napakaraming kabayo at karwahe ang kanilang nasamsam. So dahil sa sila, nakita ni Haring Ahab na sila'y nananalo na, saka lang siya lumabas. So si Haring Ahab ay napakahina, ayaw niya magdesisyon, natatakot siyang sumama sa labanan. Ngunit dito, ang Panginoon ay pinanalo siya, pinagtagumpay siya sa kasong ito. Ang Panginoon ay pwede niyang gamitin ang sinuman. At nais niyang pagtagumpayin si Haring Ahab at gumamit siya ng propeta upang magsalita sa hari at ginamit niya ang 700 at 232 na mga binatang kawal na wala silang leader, ngunit sa labanan sila'y nagtagumpay. Ito ang sinasabi ng Panginoon noon na pinagtagumpay niya. At si Haring Ahab ay makikita niya upang ipakita sa kanya na ito ang Panginoon ang siyang gumagawa. Ang Panginoon ay gusto niyang manalo, gusto siya pagtagumpay, siya ay magtatagumpay. So, na dapat lang siya makinig sa salita ng Panginoon. Sana pagkatapos ng labanan na ito ay makita niya ang aral. So, nais din na palitan ng Panginoon at parusahan ng Panginoon si Ahab, at ngunit binigyan siya ng pagkakataon upang bumalik pa sa Panginoon, ngunit si Haring Ahab ay hindi bumalik sa Panginoon. So, ang pangalawang labanan, verse 22 to 30. So, ito ang pangalawang labanan. Ito ay ang labanan sa verse 22. Ang pangalawang labanan na tayo. So ang propeta na walang pangalan, matapos ang labanang ito, sinabihan muli ng propeta ang hari ng Israel, wika niya, magdagdag po kayo ng mga taon at tianda ninyong mabuti ang inyong hukbo, planuhin ninyong mabuti ang dapat gawin, sapagkat sa susunod na tagsibol ay muling sasalakay ang hari ng Syria. So ito ang propetang walang pangalan, muling sasalakay ang hari ng Syria sa susunod na tagsibol. Ihanda ninyong mabuti ang inyong hukbo. So, pinayuhan din ng kanyang mga opisyal ang hari ng Syria. So, ang hukbo din ng Syria bago rin sila ng kanilang plano. So, dito, ang mga taga-Syria nagplano din bumuo ng isang hukbo na sinlaki ng dati na may gayon ding kabayo at karwahe sa kapatagan. So ganito po ang ating ang gagawin, alisin po ninyo ang kanilang tungkulin, ang hukbo ng
kasama ng hari at palitan ninyo ang mga pinunong kawal. So, bubuo tayo ng isang hukbo sinlaki ng dati na may gayon naggayong dami ng kabayo at karway sa kapatagan natin sila labanan at ngayon tiyak na magtatagumpay tayo. Makinig ang hari sa kanilang payo at ganyan din ang ginagawa. Verse 26, pagkasapit ng tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria at patungo sa Apik upang lusubin ang Israel. So si Ahab nagkaroon ng isang taon upang ihanda ang kanyang sarili, ang kanyang mga kawal. Sa verse 27, nagtipon-tipon naman ang mga Israelita at naghanda upang salubungin ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila at nagtayo ng kampo sa tapat ng mga ito. Parang dalawang kawan lang ng kambing ang hukbo ng Israel. Samantalang halos matakloban ng hukbo ng Syria ang puok na iyon. Ngunit talunin ng Panginoon ang hari ng Assyria. At gusto niya magtagumpay si Haring Ahab kay Ben-Hadad. So verse 28, may lumapit ulit na lingkod ng Diyos at wala ring pangalan sa hari ng Israel. So, hindi natin alam kung sinong propeta iyon, kung sinong lingkod ng Diyos. So, pumunta siya upang sabihin sa hari ng Israel. Sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipalulupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh ang Panginoon. So, itong lingkod na hindi na sabi ang pangalan ay inihanda ng Panginoon. Hindi natin siya kilala, ngunit ginamit siya ng Panginoon dito upang sabihin ang ipinasasabi ng Panginoon kay Haring Ahab. Ipalulupig ko sa iyo ang hukbo na iyan sa kabila ng kanilang dami at makikita mo ako si Yahweh. So binigyan siya pa ng isang pagkakataon at ipakita sa kanya. At sinabi ng Panginoon na ako ang magpapanalo sa iyo, kailangan mo lang makinig sa akin at poproteksyonan kita. So dito, nagkampo sila. 7 araw silang nagnamnam sa isa't isa. Nagsimula ang labanan sa ikapitong araw. So itong at sa araw na iyon, 100,000 kawal ang napatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natirang buhayat, pumasok sa lungsod ng Apik. Ngunit gumuho ang pader ng lungsod at 27,000 ang natabunan. So nakatakas muli si Ben-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng lungsod. So bakit gumuho ang pader ng lungsod? Paano itong parang dalawang kawan lang ng kambing ang hukbo ng Israel? Paano ito nangyari na matalo ang napakalakas na hukbo? Dahil sa salita ng Panginoon na sinabi. So, ang Panginoon kaya niyang ihanda ang sinuman upang mapangyari ang kanyang salita. Kahit na si Elias ayaw niya ng maglingkod, nais ng Panginoon na palitan si Ben-Hadad at i-anoint siya sa bilang hari ng Syria. Hindi ginawa ito ni Elias. So, sa pamagitan ng kanyang kamay ni Elias, nais niyang i-anoint si Asael bilang hari. At dito mababasa din natin na ginamit ng Panginoon ang isang propeta upang proteksyonan si Ahab at papagpanalunin sa labanan. Ngunit nakita ba ni Haring Ahab ang aral dito? Nais ng Panginoon na makinig siya at maging
at magkaroon ng desisyon at makinig sa Panginoon. Ngunit dito si Aring Ahab hindi din nagbago, hindi din siya nagsisi. Si Elias ganun din. So, ang Panginoon, kaya niya pa bang kumilos? O makikita natin dito na ang Panginoon ay patuloy pa rin sa pagkilos. Verse 31 to 43. So, ang taong hindi nakikinig sa Panginoon ay mapapahamak. So, may tatlong setting dito. So, verse 31 to 34. So, si Ahab, nagkaroon siya ng kasunduan sa Ben-Hadad. So, ang Panginoon nais niyang palitan si Ben-Hadad, nais niyang patayin. Ngunit dito nagkaroon pa ng kasunduan si Ahab kay Ben-Hadad at hinayaan niya na makawala siya. So, ang hari ng Syria ay humingi ng kapayapaan. So, sa verse 33, sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang pagkawatid kaya't agad sa sumagot. So, at ganun ang ginawa nila, humarap sila sa hari ng Israel at nang makaawa, humihiling po sa inyo ang aliping si Ben-Hadad na huwag ninyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. So, nagsuot sila ng damit pangluksa, nagtali ng lubid sa aming liig na harap at harap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi kayo ipapatay. Sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang pahiwatid, kaya't agad na sumagot, opo, buhay pa siya. Buhay pa, dalhin ninyo siya agad dito. Utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. So, sinabi ni Ben-Hadad sa kanya, nagsusurrender ako. So, isasauli ko sa iyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa iyong ama. Maaari kayong magtayo ng pamilyan sa Damascus tulad na itanayo ng aking ama sa Samaria. So, pwede kang magkaroon ng pamilyan. So, kaya naman si Ahab sa ganitong kondisyon, pinalaya ko na kayo, mangyari ang kasunduan at pinalaya siya ni Ahab. So, si Ahab hindi niya dito sinunod ang utos ng Panginoon. Pero nais ng Panginoon na puksain si Aring Ben-Hadad. Sa verse 35, sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta ay isa sa kasamahan, sugatan mo ako, subalit tumanggi ito. Hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan. So, sa English, sons of the prophet. Sa original na text, certain man of the sons of the prophets. Sons of the prophets. So dito makikita natin na marami pang mga propeta na inianda ang Panginoon. At itong mga propetang ito ay merong napakaraming mga disipulo, napakaraming mga anak. Hindi natin kilala kung sino siya, ngunit dito nakipag-usap siya sa kay Ahab. Ginamit siya ng Panginoon upang sabihin So, dalawa dito ang nangyari sa verse 35. Hiniling niya sa isang alagad sa mga propeta na isa niyang kasamahan, sugatan mo ako. Kaya't sinabi niya, subalit tumanggi ito. Kaya't sinabi niya, sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito, papatayin ka ng leon. So, napakaseryosong paghahatol ito. Kung hindi ka makikinig sa Panginoon, ikaw ay siguradong mapapamak at mamamatay. Hindi pa nakalayo ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon.
Nakakita ng ibang kasamaan ang alagad ng mga propeta at ito naman ang kanyang pinakausapan. So may nakita naman siya ulit. At sinabi niya, sugatan mo ako. Sa una, tumanggi sa kanya, kaya siya'y namatay at pinatay ng isang leon. Sugatan mo ako, wika niya, at kaya ginawa naman ang pinakaiusap at iniling sa kanya. So, nagtuloy ang alagad ng propeta at saka naghintay sa daraanan ng hari matapos bendahan ang kanyang mata upang hindi siya makilala. So, dito si Ahab ay nagtagumpay na kay Ben-Hadad. Nagsurrender na ang hari ng Syria sa kanya. So, dito ang taong ito, ang alagad ng propeta ay naghintay sa daraanan ng hari. Sa verse 39, sumigaw siya pagdaan ng hari na ganito, kamahalan, ngang ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. Ang sinabi po niya, alagaan mo ang bihag na ito, kapag siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmumulta ka ng 35 kilos na pilak. Nakalingat po ako at nakatakas ang bihag. Sinabi sa kanya ng hari, ikaw na rin ang nagbigay ng iyong hatol, mamatay ka o magmulta. So, ito ang sinabi ng hari ng Israel. So, ikaw na rin ang magbigay ng iyong hatol, mamatay ka o magmulta. So, ikaw na rin ang nagsabi, kapag nakatakas ito, ang bihag na ito, siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit. Nung makatakas ang bihag, so bakit ka pa pumunta sa akin? Nakalingat po ako. So, sinabi ng hari sa kanya, ikaw rin ang magbigay sa iyo ng hatol. Mamatay ka o magmulta. Nang marinig ito, bigla niyang inalis ang bindang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala isang alagad ng mga propeta. At sinabi niya sa hari, ito ang pinasasabi ni Yahweh, sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay, at bayan mo ang kapalit sa kanyang bayan. Bumalik sa Samaria ang hari na nababahala at masama ang loob. So, dito si Haring Ahab ay nagkaroon ng depression. Ngayon ay kanya na namang pagkakataon. Ang sinabi ng mga propeta ay mapangyari at magaganap. Habang nagpapatuloy ang kwenta dito, ang Panginoon ang siyang may control sa nangyayari sa kasaysayan at kayang-kayang gamitin ng Panginoon ang kahit na sino man. So, meron tayo dito mga propeta at mga lingkod ng Panginoon. At ang alagad ng propeta. So, maring gamitin ng Panginoon ang kahit na sino man. At ginagawa niya ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban. At dito nagkaroon din ng pagkakataon si Eve upang magbago, pag binigay sa kanya ng Panginoon, ngunit hindi siya nagbago. So, sa nakaraang chapter, nais na gamitin ng Panginoon si Elias, ngunit ayaw ni Elias. So, dito sinasabi din sa atin na Panginoon na kayang-kaya gamit na Panginoon ng sinuman. Walang indispensable sa atin. Ngunit sa atin hindi natin ito nakikita. Ngunit nakikita ito ng Panginoon sa ating kasalukuyang sitwasyon. Maraming bagay tayong pinakikinggan. Ngunit maraming mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Hindi natin makita ang buong kalooban ng Panginoon, ang buong larawan ng kanyang layunin. So, ang makikita natin isang bahagi lamang. Ngunit kailangan natin magkaroon ng pananampalataya upang makita ito. Upang sumunod sa kanya, katulad tayo ni Elias, ni Eliseo, na passionately
ng buong puso ay sundin natin siya at ang kalooban ng Panginoon ay mapangyari. Makikita natin doon na si Elias, hindi tayo tatakotin ang Panginoon at wag natin sabihin sa Panginoon na suko na ako, ayaw ko na. Dapat magtanong tayo sa Panginoon, Panginoon, ano ang iyong kalooban at ang iyong lingkod ay nakikinig. Ito ay kung paano na tayo makipag-usap sa Panginoon. Panginoon, nais kong makinig. Hindi ko nakikita, hindi ko naintindihan, ngunit nais kong sumunod sa iyo. Sa anumang mga pagkakataon, ako'y naniniwala sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos. Pwede mo akong gamitin, pwede mong gamitin ang church upang impluwensyahan ang mga pangyayari. Dahil hindi ako ang siyang nag-iimpluwensya ng kung ano ang mangyayari, ngunit ikaw nasa iyong mga kamay at nais kong makinig, nais kong sumunod at nais kong gawin ang iyong kalooban. So kung ano ang kalooban ng Panginoon sa mga sitwasyon at nais sa Panginoon na maraming mga tao na susunod sa Kanya at tayo'y maging katawan ng Panginoon upang gawin ang Kanyang kalooban. Huwag tayong magtakot, huwag tayong maging indecisive katulad ni Ahab na makinig sa kung ano, ngunit hindi nakapagdesisyon. Makinig sa Panginoon. At pag tayo ay makinig sa Panginoon, doon na tayo magtatagumpay. At pwede tayong magamit ng Panginoon kahit na hindi man tayo ma-recognize, mabigyan ng pangalan, pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon. So, sa makaraan na 20 years ago, ako ay walang sino mang may gusto sa akin, ng mga kaibigan ko. I am a nobody. Ngunit nang simula ng ako'y tiwala sa Panginoon, inalagaan ko ang puso na passionate sa Panginoon. Nang mabautisuhan ako sa edad na 20, nag-decide ako na sumunod sa Panginoong Hesus. Nagsimula ako na maglinis ng sahig. Hanggang sa ngayon, ang aking puso ay umapoy pa rin sa Panginoon. So, sa recent na personal devotion, sa ating Sunday services, ang Panginoon ay patuloy na nagsasalita, nagpapahayag sa akin na ina-unlock ang kanyang katotohanan upang mas maintindihan ko ang kanyang kalooban. At ang Panginoon ay binigay sa atin ang vision na magtanim ng puno ng buhay sa 50 years. At ngayon ipinapahayag sa atin ng Panginoon. At inimbitahan ko ang mga kapatiran na lahat tayo ay magsunod sa Panginoon dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Bless you today at dito tayo nagtatapos. Maraming salamat sa ating pagkikinig.